Sino po ba naging influence nyo para mag-post ng mga balisong videos nyo sa Facebook, ganyan? Yan lang naman yung social media platform na ginamit ko sa pagpo-post ng balisong kay sa YouTube. Kasi sa Facebook, ah maselan, nagselan siya, no? Yung Facebook nagselan bigla. Dati hindi naman masyado maselan yan eh. Si Zuckerberg, bigla na lang for some reason naging stricto. Anyway, nais kong sabihin sa inyo ang roots ng aking pagpo-post sa YouTube regarding sa balisongs, no. Kasabay ng pagiging tawag dito, balisong enthusiast ko. Nagumpisa yon sa video ni Broken Horn 90. Amerikano yun, teenager yun eh. White boy, Caucasian, ganyan. Ang ganda nung pinost niya kasi Filipino handmade balisong, no. Sabi niya, nabili niya raw sa Manila, ganun. Tapos isipin mo, taga-Amerika yun. Nag-post siya ng ganun. Na, ang ganda nung finiture niya na balisong nun eh. It's made out of brass housing, yun, the typical old school housing, di ba, yung brass. Kasi nga, laging sinasabi ng mga vloggers, ng mga balisong historians na back in the days, balisong swordsmiths can afford using brass material for their housing. Anyway, yun nga, aside from that, yung inserts ng kanyang balisong, Filipino handmade balisong, is made out of deer horn. Alright? So, ang ganda. Tapos, rusty na yung sorry, yung kanyang blade, no? Very, talaga, very vintage looking. So, yun. Sabi ko nga, astig nito, I said to myself, I never had a balisong piece that is made in Taal. I usually see them sa mga siga sa amin, no? Yung mga maton sa amin, yan. Na laging pag lumalabas sa amin, makikita mo sa tagiliran yung nakalitaw yung bolster, yung brass, di ba? Anyway, tapos yung iba, alam mo yung mga shanks, kung tawagin sa kulungan, yung tinasang supilyo. Nakalawid dun yung puwetan ng, yung brush ng supilyo, of course, para itago yung tinasang end ng supilyo nila. Yun yung mga, balisong sa amin nun eh. Ang tanda ko pa, base sa vlog na pinost ko, yung first ever acquired ko na balisong is made in China na parang ganito. Na madalas mabibili mo siya sa mga tawag dito, Hortaleza, yung parang ganun. Yung any cosmetic related na tools, parang ganun. Kasi di ba sa Hortaleza, hasaan yun, merong hasaan dun ng blade eh. Ang tinatasado usually yung scalpel nila, di ba? Anyway, so yun, may nakita akong balisong doon na pambabae, yung typical na pocket balisong na pambabae. Ayun, so yun yung nung high school yun, 1997. That was my first ever acquired balisong na stainless, made in China yata yun. Kasi natatakot pa akong magdala nung yun nga, yung Filipino handmade balisong. Para sa akin, menacing looking kasi talaga yun eh. Yung talaga yung nakakailang dalhin, ang bigat pa, di ba? So, yun. Yun po yung... Anyway, balik tayo kay Broken Horn 90. Siya talaga yung naging influence ko para mag-post nga ng balisong related vlog, you know. Yun. Anong taon yun? That was way back in the year 2009 onwards. Something like that. Yeah. Yun. Pero siyempre, okay, matuturing akong pandemic vlogger, nga. Okay? Gaya na sabi ko sa mga nakarang vlog, unang post ko pala dito sa YouTube platform is yung sa asawa ko. Marami na rin nakapanood dun, marami na rin nag-comment dun.
Hanggang sa at that was published back in 2014 or 15 or what na. Hanggang sa lumipas mga taon, parang hindi ko naman naisipan mag-create ng sarili kong vlog. Pinasuyo ko lang yun i-post sa misis ko. Nung pandemic, syempre wala kang magawa yan na, sabi ko. I wanted to start my own vlog channel. So yeah, that's about it. I just wanted to share you my influence for vlogging, okay? Peace out, Excel Balingsungay. Enjoy.